Magandang araw, Batangas City. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Ginawaran ng Department of Health o DOH Center for Health Development Calabarzon ng 6 na Certificate of Recognition ang Batangas City sa First Regional Mother-Baby Friendly Stakeholders Forum and Awarding Ceremony noong August 31. Ang detalye sa report ni Marie Villen Luwalhati. Batangas City, Batangas Power. Ang Batangas City ang nagkamit ng LGU Awards main category bilang lokal na pamahalaan na may pinakamaraming mother-baby friendly certified workplaces at establishments simula taong 2014 hanggang 2023. Tumanggap din ang lungsod ng recognition bilang LGU na may pinakamaraming mother-baby friendly certified malls at supermarkets, restaurants and fast food chains, birthing homes, schools, universities, and colleges mula taong 2014 hanggang 2023. Ang awards ay tinanggap ni City Health Officer Dr. Rose Barrion bilang kinatawan ni Mayor Beverly Dimacuja, kasama si City Nutrition Action Officer Eva Mercado at ilang kawani ng Nutrition Division. Sa mensaheng ipinaabot ni Mayor sa pamamagitan ni Dr. Barrion, ipinabatid niya ang mga ordinansa at programa ng lungsod para mapaigting ang kampanya at breastfeeding at pagkakaroon ng mother-baby friendly certified lactation rooms sa mga commercial establishments at mga pampubliko at pribadong tanggapan. Binigyan din niya na epektibo ang pagtutuwang ng mga opisyal ng lungsod at lahat ng sektor sa layuning magkaroon ng malusog na pamayanan. Kasama si Ivan Barsa, Marie Villen Luwalhati, reporting. Nagsagawa ang Batangas City Police Station BCPS katuwang ang pamahalaang lungsod ng Batangas ng License to Own and Possess Firearm o LTOP Caravan sa lungsod sa ikalawang pagkakataon ngayong taon. Narito ang report. Ayon kay Batangas City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Diana Del Rosario, layunin ng nabanggit na caravan na mailapit at mapadali ang proseso ng registration at renewal ng LTOF ng mga gun owners. Idinagdag pa niya na ang pagmamay-ari ng baril ay isang pribilehiyo na may kalakip na responsibilidad sa tamang paggamit at pagpapalisensya upang maiwasan ang masampahan ng kaso sa ilalim ng Republic Act 10591 or an act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition and providing penalties for violation thereof. May 130 slots na nakalaan sa mga nag-renew o kumuha ng lisensya sa pagmamay-ari ng baril noong September 5 at 6. Dumalo bilang kinatawan ni Mayor Beverly Dimacuja si Secretary to the Mayor Attorney R.D. Dimacuja kung saan binigyan din niya na magandang oportunidad ang nasabing gawain sa mga Batanggenyong gun owners upang makatipid sa oras, panahon at salapi na gugugulin sa pagproseso ng lisensya ng baril na karaniwang ginagawa sa Camp Crame, Maynila. Ayon naman kay Police Corporal Carlo Umali ng Firearm Desk PNCO Planning PNCO ng BCPS, dumaan sa neuropsychiatric examination at drug testing gayon din sa gun safety seminar ang mga aplikante sa LTOF. Ang RMDU-4A Neuropsychiatric Section ang in charge sa pagbibigay ng neurotest. Ang Crime Lab naman ang nag-conduct ng drug test at JBF Gun Club ang nagbigay ng gun safety seminar habang ang BCPS ang nangasiwa ng encoding at firearms registration. Kasama si Jeffrey Maranan, Liza Perez de los Reyes, reporting para sa Palakat Weekend News. Nahirang na Best Public Employment Service Office sa lalawigan ang PESO Batangas City at naging kinatawan ng Batangas Province sa Regional Search sa 2nd Regional PESO Congress na ginanap sa Nasugbu, Batangas noong September 5. Ayon kay PESO Manager Noel Silang, malaking puntos sa mga report at narratives na kanilang isinumite tulad ng 2022 Referral and Placement, Labor Market Information,
career coaching at iba pang programang kanilang ipinatupad na naaayon sa kriteria ng patimpalak na itinakda ng Department of Labor and Employment o DOLE. Bilang bahagi ng Farm Mechanization Partnership Program na pinatutupad ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng City Agriculture Office o CAO, magbibigay ng fuel subsidy sa serbisyong pantraktora ng mga magsasaka sa lungsod. Nagsimula ang naturang programa noong August 16 at tatagal hanggang December 8. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang commercial break. Ang Batanggenyo, disiplinado. Kaya, Hoy mga kuya, bawal manigarilyo sa public places gaya nitong plaza, kalye at ibang public buildings. Bukod sa inyo, pwede rin pong magkasakit ang makakalanghap nito. At alam niyo po ba na mahigpit na pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga gantong lugar? Kapag nahuli kayo, may multa na, may parusa pa. Hoy! Gare doon sa tamang tapunan! Wag! Nakamamatay! Doon lamang po tayo tumawid sa tamang tawiran at kung nakasignal ang traffic lights. Kaya naman, dapat ang bawat mamamayan ay huwaran ng lungsod. Sinisika po natin na maisaayos ang lungsod ng Batangas, ang tuloy-tuloy na pag-unlad nito. Ang tanging hiling po namin ay palakihin ninyo ang inyong mga anak na may mabuting asal at disiplina. May malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Patunayan po natin na eto Batanggenyo disiplinado. Kaya natin to dahil magkatuwang tayo. Bawal magtapon kung saan-saan. At higit sa lahat, bawal ang plastic sa Batangas City. May pag-asa kung tayo ay sama-sama. Ang pagbabago sa sarili at disiplina, ating simulan. Mahalin natin ang ating kalikasan upang kalamidad huwag tayong balikan. Patuloy na kaunlaran, kayang-kaya. Basta't magkatuwang tayo. Nagkaloob ng skills training ang City Agriculture Office at ang Office of the City Veterinary, katuwang ang TESDA sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay San Jose Sico noong September 6. Ang naturang pagkasanay ay proyekto ng Cofradia de la Immaculada Concepcion na naglalayong mabigyan ng sapat na kaalaman at kakayahan ang mga inmates na maaari nilang magamit paglabas ng kulungan upang pagkakitaan. Ayon sa Pangulo ng Samahan na si Attorney R.D. Dimacuja, magbibigay ang TESDA ng NC2 certificate sa mga sasailalim sa short at long courses. Nagpaabot ng pasasalamat ang mga PDL, gayon din sina Male Dorm Warden, Chief Inspector Hansel Kiwang at Female Dorm Warden na si Inspector Clarissa Ebora sa nasabing proyekto.
Nakiisa ang mga kawani ng pamahalaang lungsod at mga mag-aaral mula sa iba't ibang pampublikong paaralan sa Batangas City sa third quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED noong September 7. Ang NSED ay mas pinaigting na programa ng National Risk Reduction and Management Council na ipinatutupad sa mga local government units upang ipabatid sa publiko ang kahalagahan ng pagiging handa kung may lindol, gayon din sa pagharap sa The Big One. Ito ay makatotohanan ng pagsasadula ng mga sitwasyon na posibleng maganap sa oras ng lindol. Ang nabanggit na drill ay pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Bukod sa kahandaan, hangad ng nasabing tanggapan na magkaroon ang mga participants ng sapat na kaalaman sa pagsagip ng buhay na maaari nilang ibahagi sa kanilang mga kapamilya. Itinuro din nila ang tamang paraan ng pagsasagawa ng duck cover and hold at ang pagtungo sa open grounds upang makaiwas sa disgrasya. Lumahok din sa pagsasagawa ng NSED ang mga kawani ng BFP, DepEd, City Social Welfare and Development Office at ang mga barangay DRRMO. Para sa Palakat Weekend News, Rana and Daya Contreras reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.